lahat. Good morning po sa ating Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Panginoon, good morning po. Yes, Lord, we honor you, we praise you, we glorify your name. We thank you, Panginoon. Kami po muli ay nagsama-sama po sa umagang ito. Maraming salamat po, Panginoon, sa amin pong pamilya. Maraming salamat po, Panginoon, sa nagdaan po ng mga linggong ito, Panginoon, na kami po, Lord, ay inyo pong pinagtagumpay. Thank you, Panginoon, sa kaligtasan. Maraming salamat din po, Panginoon, sa lahat po ng mga biyaya na inyo pong pinagkaloob. Ganun din po, Panginoon, for this morning, we ask for forgiveness, Panginoon, sa lahat po ng aming mga nagawang kasalanan. Linisin niyo po, Panginoon, ang aming pong puso at nawa po, Panginoon, si Jesus ang makita po ngayong umagang ito. Gawin niyo po kami, Lord, na buo para kami po, Lord, ay makapanalangin, kami po, Lord, ay makapag-praise and worship ng buong buo po sa umagang ito. Ganun din po, Panginoon, kami po, Lord, nagpapalinis po sa inyo. We ask for forgiveness, O God. Durugin po ninyo, Panginoon, ang aming pong mayabang na puso. Sa lahat po, Lord, ng mga masasakit na salita, sa lahat po, Lord, ng mga pagmumura, sa lahat po, Lord, ng mga masasama po na aming pong nasabi sa aming kapwa, mga komento po, Lord, na wala pong halaga at wala pong kawalan po, Lord, ng mga pag-ibig. Amin po, Lord, na iniluluhod sa inyo. Hinihingi po namin, Panginoon po, ng patawad, O God. Para po sa umagang ito, Panginoon, tignan po ninyo, Lord, ang mapagpakumbabang puso namin na si Jesus po ang makikita po. Ganoon din po, Panginoon, kami po ay humihingi, Panginoon, sa inyo ng kalakasan. Humihingi kami sa inyo, Panginoon, po ng kasaganahan. At humihingi kami, Panginoon, na lahat po, Lord, ng mga daladala po naming sakit, pagalingin po ninyo sa pangalan po ni Jesus. Thank you po, Panginoon, sa lahat po ng inyo pong ipinalagab sa amin. Ang worship team, Panginoon, na nawa po ay kayo po ang mangunguna. Lahat po, Lord, ng aming pong maaawitin po ngayong umagang ito ay tunay nga po na makakalugod sa inyong harapan. We also pray, Panginoon, sa ipapadala po ninyo ngayon na aming pong pastor. Give him the knowledge and the wisdom of the Holy One, O God. Kayo po, Lord, ang manguna. Kayo po, Lord, ang magturo sa amin at sa aming pong pastor. Be-bless niyo po siya, Lord, 100-fold. Bibigyan niyo po, Lord, siya ng kapayapaan, O God. At ganoon din po, lahat po na makikinig, gawin po niyong matabang puso. Sa umagang ito, na lahat po kami, Panginoon, ay prepared to welcome you in our hearts, O God. At lahat po, Panginoon, ng mga gawain na ito, amin pong itinataas sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay magbibigay ng papuri at pagsamba sa ating Diyos. Amen? Hallelujah. Siya po ay mabuti at tapat sa bawat isa sa ating pong mga buhay. Samahan niyo po ako sa pagbasa ng salita ng Diyos. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Psalm 34 verses 1 to 3 o awit 34, 1 hanggang 3. Ang sabi po dito, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul will boast in the Lord. Let the afflicted hear and rejoice. Glorify the Lord with me. Let us exalt His name together. Amen po rin po ang Panginoon sa pagbasa ng Kanyang salita. Sa ating pong buhay, mayroon man po tayong mga kabigatan, mga suliranin, mga napagdadaanan na kalungkutan, pero ang Panginoon po ang lagi pong tumutugon at siya po ang kasagutan. Amen po ba? Kaya sa oras na ito, nararapat lamang po na ibigay natin ang papuri, ang pasasalamat, ang pagsamba sa ating Diyos na buhay. Sige po, tayo pong lahat ay magbigay ng papuring palakpak sa ating Diyos. Tayo po ay aawit. Tayo po ay magbibigay ng pasasalamat, pagsamba sa ating Diyos na buhay. Purihin ang ating Panginoon. Lakpak po natin ang ating mga kamay sa pagpupuri sa ating Diyos.
Your light is over me, flooding over me. The night is lifted, and heaven over me, flooding over me. I can't contain it. My cup overflows. My cup overflows. Let's give praise to Jesus. Praise the Lord with all my heart. Praise Him, for He has done great things. His banner over me is the love of the Lord our God. His love, His banner over me is love, His love. Your light is over me, flooding over me. The night is lifted, heaven over me, flooding over me. And I just can't contain it, Lord. I can't contain it. My cup overflows. My cup overflows. Sabihin po natin, my cup overflows. My cup overflows. Let's give praise to Jesus. Praise the Lord with all my heart. Praise Him, for He has done great things. Has done great things. His banner over me is love, His love. His banner over me is love, His love. Praise the Lord our God. Praise the Lord with all my heart. Praise Him, for He has done great. His banner over me, His banner over me is love, His love. His banner over me is love, His love. We give you praise, we give you glory, Jesus, for all the blessings that you have given us, O Lord. Maraming salamat, Panginoon. You brought the sunshine in, and you turned the dark to day. You made the shadows, they flee away. And you opened our eyes, oh Lord. You open up my eyes to a new and living way. The dawning of a brand new day. Praise the Lord. Praise the Lord with all my heart. Praise Him, for He has done great things. Has done great things. His banner over me is love, His love. His banner over me is love, His. Minsan pa, let's give praise to Jesus. Praise the Lord with all my heart, and praise Him, for He has done great things to us. His banner over me is love, His love. His banner over me is love, His love. And we give you praise, Jesus, sa katapatan mo, sa kabutihan mo, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Panginoon, kagaya po na napakinggan namin sa aming pong buhay, minsan, hindi po palaging masaya, minsan may kalungkutan, may kapighatian, may mga suliranin. Pero sa lahat ng panahon na ito, nararanasan ka namin, naririyan ka sa amin, Panginoon,
upang kami gabayan, upang kami tugunan, upang kami kalingain, Panginoon, upang kami akayin, O Diyos. Pinangahawakan namin, pinaniniwalaan namin ang mga salita mo, Panginoon, na ang lahat ng kabigatan, ang lahat ng suliranin ay sa iyo, O Diyos. Kaya sa oras na ito, dinudulog namin ang mga panalangin ito sa iyong paanan. Ang mga karamdaman, Panginoon, ang mga sakit, Panginoon, ng pusong ito, ang mga frustrations, ang mga disappointments, Lord, ang kapaguran, O Diyos, inaalay namin ito sa iyo ngayon, sa iyong banal na paanan, O Panginoon. Tugunin mo kami, Panginoon, dinggin mo kami, O Diyos. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you, and I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me, and I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. Gawin po nating dalangin sa ating Panginoon. Sabihin natin, you are forever in my life. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. Let us sing to the Lord. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me, and I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go, and I will sing to you, Lord, for your faithfulness to me, and I'm carried in everlasting arms. You never let me go through it all. You are forever with us, O Lord. You carry us, O Lord, sa lahat ng pinagdadaanan namin. You are here, O Lord. And we give you praise, Jesus, for being with us, O God. And so we sing, hallelujah. Hallelujah. As we lift the name of Jesus, hallelujah. As we give him praise, as we glorify the name of Jesus, we sing, hallelujah. Oh,
Once again, we sing to the Lord our God. And I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let us go, Lord. Through it all, you never let us go. Through it all, through it all. Thank you for your love. Thank you for your grace, Lord God. Maraming salamat na nararanasan ka namin sa aming buhay. Ang iyong pag-ibig, ang iyong awa, ang iyong kapangyarihan, Panginoon. Thank you for sustaining us, O Lord. Maraming salamat, Panginoon. Under your wings, and cover me within your mighty hand, within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still and know you are God. Alalahanin po natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Find rest, my soul, in Christ alone, in Christ alone. Know His power, know His power, in quietness and trust. We sing. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still and know you are God. When the oceans rise, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. Give you praise, Jesus. Find rest, my soul, in Christ alone.
give you thanks, Jesus. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. I will be still and know you are God. I will be still, know you are God. In our life, you are the God who saves. You are the God who heals. You are the God who hears. Hallelujah, hallelujah. Oh, we give you glory, Lord. We give you praise. We worship you. We worship you. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Thank you for your grace, Lord, for answering our prayer. We thank you, Jesus, for hearing us, oh God. We thank you, Lord God, for the strength. We thank you, Lord Jesus Christ, for the life that you've given us, Panginoon. Maraming salamat sa iyong katugunan, Panginoong Diyos. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. Thank you, Lord, for the peace. Thank you, Lord, for the love. Thank you, Lord Jesus Christ, for being with us today. We give you praise in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Bago po natin tawagan ng ating pong pastor, ipag-pray po muna natin si Pastor. Hello. Pag-pray po natin si Pastor Megs. Taas po natin ang ating mga kamay, extend po natin kay Pastor Megs. Panginoon, tunay nga po kami po ay patuloy na nagpupuri sa inyo. Bless our pastor, si Pastor Megs. Shower him, O Lord, with the wisdom and the knowledge of the Holy One. Kayo po, Lord, ang magbigay ng karunungan. Pagpalain po ninyo, Panginoon, si Pastor Megs. Sampu po, Lord, ng kanya pong pamilya. Bigyan niyo po, Lord, siya ng talino, ng kapayapaan,
At ganun din po kayo po, Lord, ang tunay nga po na maidaloy sa umagang ito. Ganun din po, Lord, kami po ay nananalangin, O Lord, lahat po ng mga makikinig ng mga salita po, Panginoon, from the channels that you give from Pastor Megs, will be overflown po sa lahat po ng mga members na nakikinig dito po sa aming bahay-sambahan at sa lahat po, Lord, ng mga tao na nakikinig po. Live po sa Facebook, sa internet at social media platforms po ng aming pong bahay-sambahan. Ang lahat po ng ito, Panginoon, ay aming pong itinataas sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Hallelujah. Purihin ang Diyos. Tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon. Salamat po sa Diyos sa inyong mga panalangin para po sa inyong lingkod, maging sa aming pamilya. Tunay nga na ang ating Panginoon, ang ating kasapatan sa taong 2026. Amen po ba? Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Ngayong umaga, kaninang umaga po, talagang medyo matindi ho talaga mga pagsubok ko natin ngayong buwan na to, no? Unang-una, hirap gumising, saksakan ng lamig. Parang feeling mo naka-aircon ka pa din. Pangalawa, magbabasta ka papunta dito sa church, pagpasok mo pa lang ng bathroom, makikibaka ka pa. Sabi nga nila, yung unang buhos lang naman ng malamig. So kahit itapon mo yung unang buhos at yung pangalawang buhos ang gamitin mo, talagang malamig pa rin. Pero purihin ang Panginoon, anuman ang ating mga pinagdadaan ng mga pagsubok, ang ating Panginoong Yesus, ang ating kasapatan. Amen po ba? Sige po, palakpakan po natin ang ating Diyos. Ngayong umaga, samahan niyo po akong basahin ang salita ng Diyos na matatagpuan po sa aklat po ng Pilipos, chapter 4, verse 10 to 13. Labis ako nagagalak sa Panginoon sapagkat pagkaraan ng mahabang panahon, minsan pang ipinamalas ninyo ang inyong pagmamalasakit sa akin. Alam kong hindi ninyo ako nalilimutan mula nga lamang kayong pagkakataong ipamalas ito. Hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masiyahan, maging anuman ang aking kalagayan. Verse 12, alam ko kung paano maghikahos. Alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o magutom. Ang managana o ang maghirap. Verse 13, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Tayo po'y sumandaling manalangin. Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa pagbasa ng iyong salita. Salamat, Panginoon, sa pribileyo at kalayaan na patuloy, Lord, na pinagkakaloob niyo sa amin upang kami makapagbasa, makapakinig, makapag-aral ng iyong banal na salita. Dalangin po namin, Panginoon, sa mga oras na ito, na patuloy, Lord, na malayang kumilos ang banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Patuloy, Lord, na bigyan ng karunungan at katalinuhan ng bawat isa na naririto at maging makakapakinig ng mensahe mo sa internet, sa social media, na maunawaan ang bawat laman ng mga salita mo. Dalangin po namin, Panginoon, sa patnubay gabay ng banal na Espiritu, ito ay manatili sa aming mga puso at isipan at patuloy, Lord, na malakaran po namin ito sa aming buhay. Maging ang inyong lingkod, Panginoon, sa inyo lamang po ako dumidepende at patuloy, Lord, na umaasa na magbibigay kayo sa akin ng karunungan, katalino at katapangan upang maipahayag ang mensahe mo sa bawat isa sa amin. Lalo na po, Panginoon, ng may pag-ibig. Ito po ang aming panalangin ng may pasalamat at pagtitiwala sa tayong pangalan ni Jesus. Ang lahat po'y magsabi ng
Amen and amen. Purihin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos. Kaninang umaga po, sa Bible study, purihin ang Panginoon, ang itinuro po sa atin ng Panginoon sa pamagitan po ng ating chairman, si Kuya Boy, sa aklat po ng unang Timoteo 6, verse 6 to verse 10. Ang ganda po ng mga puntos na natutunan ko po doon at naipahayag sa atin. Una, ang sabi po doon, kontento sa pangunahin or pangunahing pangangailangan. Andun din yung pag-iwas sa pag-ibig sa salapi. Nandoon din kung paano daw tayo tutugon o pagtugon sa spiritual na mga bagay. Pagtulong sa pagbibigay sa mga nangangailangan. Pananampalataya sa Diyos. Kababaan ng loob sa paglilingkod. At yung huli po doon, yung parang sinum up, ang sabi doon, ang simpleng buhay ay hindi nangangahulugan ng kahirapan. Ito ay kasapatan kay Kristo. Amen po ba? At ngayong umaga, ating nabasa sa aklat po ng Pilipos 4:13, ituturo sa atin o ipapahayag sa atin ang probisyon at pagiging kontento. Kanino? Kay Kristo. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos, ang isa sa mga liham niya na pinaka nagbibigay ng lakas ng loob. Kahit hindi maginhawa ang kalagayan niya dahil isinulat niya ito habang siya ay nakakulong, puno pa rin ng kagalakan. Parang sa mga kapatiran ho natin, ang mga dumaraan sa pagsubok, marami ho tayo ditong nakikita at nakita natin kung paano nila nilakaran ang salita ng Diyos na sa kabila ng mga matinding mga pagsubok, nandoon pa rin ang kagalakan sa kanilang puso. At hindi lamang kagalakan, maging ang kapayapaan. Dahil ito sa muling pagpapakita ng iglesia sa Pilipos ng malasakit sa kanya. Ipinadala nila si Epaprodito, ang isang regalo na nagpakita na handa silang makibahagi sa hirap ni Pablo. Sino nga ba si Epaprodito? Siya po ay Kristiyanong manggagawa mula sa iglesia ng Pilipos, sugo ng mga taga-Pilipos upang dalhin ang tulong pinansyal kay Apostol Pablo habang nakakulong ito. Kung babasahin niyo po yung Pilipos chapter 2 at kabuuan ng verse 4 ng chapter 4, makikita niyo po siya doon. Pero higit sa regalo ang ipinakita nila. Nang si Epaprodito ay magkaroon ng malubhang karamdaman, hindi nang hina ang kanilang malasakit kay Pablo o sa gawain ng Ebanghelyo. Sa panahon ng pagsubok, ipinahayag ni Pablo ang katotohanan ito sa kasaganahan man o sa kakulangan, sa kalayaan man o sa pagkakakulong, ang kanyang lakas ay laging nagmumula kay Kristo. At ngayong umaga o ngayong araw na ito, ating titignan kung paano rin tayo matututo na maging makontento sa bawat panahon sa ating buhay. Sa pamamagitan niya, sa kasapatan kay Kristo na nagbibigay sa atin ng lakas. Una, matuto tayong maging kontento sa panahon ng kasaganahan. Ulitin ko po, sabi diyan, matuto tayong maging kontento sa panahon ng kasaganahan. Kung titingnan ho natin ang mga balita ngayon, yan ang pagkukulang. Masagana, may kasaganahan na sa buhay, ngunit hindi nakukontento. Sa kanila lang ba nangyayari yan? Sa gobyerno lang ba nangyayari yan? Hindi po. Nangyayari din ho sa atin yan eh. Di ba nga po, during the pandemic, nagkaroon po ng tinatawag na parang pag may mga nag-donate, inilalagay sa isang lugar, sa isang table, tapos may nakalagay doon, kumuha ng tama lang or ng pangangailangan lang.
Di ba kasapatan na ho yun? Pero ano ang nangyari? Kinuha ka agad yung isang train ng itlog. Bakit? Kasi libre. May kasaganahan ka na nga eh. Pinoprovide na nga ni Lord yung pangangailangan mo for that day or the following day. Pero ang thinking mo pa rin, hindi. Kunin mo na to kasi paano yung bukas. Minsan, nagiging excuse pa natin, hindi, kaya ako kukunin to kasi para maipamahagi ko sa mga kapitbahay ko. Bakit? Posibleng merong hidden agenda. Pwede naman kasing tawagin mo na lang yung kapitbahay mo at sabay-sabay kayong kumuha doon sa community pantry na yon. At patuloy na makakuha ng pagpapala na nanggaling sa Diyos. Sabi po sa 12, alam ko kung paano maghikahos. Alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom. Ang managana o ang maghirap. Sino po mga magulang dito? Marami ho sa atin dito, magulang. Di ba po, sa isang magulang, kahit ako rin po mismo, lagi ko sinasabi noon, kung ano man yung naranasan ko nung ako'y kabataan, sisiguraduhin kong hindi maranasan ng aking mga anak. Parang sinampal ako ng katotohanan. Bakit? Pinaghirap ba kayo ni Lord nung ikaw'y bata pa? Dahil wala pa ako kay Kristo, feeling ko mahirap kami. Kasi yung mga kaklase ko, ganda ng baon eh. Chocolate sila. Ako, baon ko, 3 piso. Pag bumili ko ng goto, wala nang sago. Pag bumili ko ng sago, wala akong goto. Kaya feeling ko mahirap kami. At may nagtanong, paano ka ba nakarating dyan sa posisyon mo na yan? Paano mo naunawaan or nagkaroon ng perspective sa buhay na hindi ka pagkukulangin ng Diyos? Tapos, ayaw mong maranasan ng anak mo yung naranasan mo. Di ba kaya nga ho tayo nakarating sa posisyon ho natin ngayon dahil dun sa ating mga pinagdaan ng pagsubok na yan. Don't get me wrong hindi ko sinabing kailangan kung napalo ako ng nanay ko, paluin ko rin yung anak ko. Kung napalo ako ng tatay ko, dapat paluin ko din yung anak ko. At kung ang kinakain lang namin nun, palutong or yung cropek na isasawsaw sa ketchup, kailangan iparanas ko sa anak ko yun. Hindi po ganun. Ibig ko sabihin, yung mga pinagdaanan natin sa buhay nung tayo'y bata pa, yan din ang ginamit ng Diyos upang maging matatag tayo sa kasalukuyan. Kaya nga ngayon, ang daming kabataan, sorry mga kabataan ang daming spoiled eh. Hindi lang maibigay, nagmumukmuk na. Kulang na lang, isumpa ang magulang. Bakit? Kasi nga, maaaring may pagkukulang din tayong mga magulang. Hindi natin sila napalaki ng tama na nanaayon sa salita ng Diyos. Sa mga naging Christian ho dyan na kung kailan kayo naging born again at magulang na kayo, hindi pa huhuli ang lahat. Bakit po? Walang imposible sa Diyos eh. Minsan nag-uusap po kami ng aking sister wife, minsan tatanong namin, Dad, saan kaya tayo nagkulang? Sabi niya nga, beto may pinag-uusapan natin yung mga anak natin na tatahimik ka. Bakit po? Kasi naiisip ko, aminado ko may pagkukulang talaga kami. Hindi ko man masabi specific kung ano yung aming pagkukulang, pero alam ko sa sarili ko, may pagkukulang ako bilang isang magulang. At iyon yung inilalapit ko lagi sa Diyos. Kasi alam ko, may pag-asa pa. Ang tunay na kasiyahan na hindi tungkol sa pag-iipon o pagtatago ng yaman. May mga nabubuhay sa kasaganahan, pero hindi pa rin nararanasan ang kagalakan at kabuuan na si Kristo lamang ang makapagbibigay. Maraming milyonaryo, kaya nilang bumili ng pinakamagandang kama. Nakakita po ako nung bata ako, may waterbed. Yung isang kaibigan po nila, Mima, may waterbed. Sabi ko, ang galing nito Kaya lang, konting pagmalikot pala yung katabi mo doon, para din kayo nasa alon.
Ang mahal ng pagkakabili. Ngayon, no, di ba, ang dami ng uso yung mga memory foam, ganto ganyan, memory bed. Kaya mo bilhin yan kung talagang masagana ang pamumuhay mo at mayaman ka. Pero ang tanong, kaya mo bang bumili ng tulog? Di ba po? Maraming mayaman na walang kasiyahan o walang kagalakan. Kaya nga maraming lalong nagiging korap. Kasi meron ho pala tayong hormones na yun yung nagbibigay sa atin ng kasiyahan. Kunyari, sa gobyerno, na-example ho natin ng gobyerno kasi yun ho yung katotohanan eh. Ang daming nakukuhang pera ng bayan. Natatanong natin, wala bang kasapatan? Milyon, bilyon na yung nakukuha eh. Pero hindi naman ho yung amount ang nagpapaligaya sa kanila. Ang nagpapaligaya sa kanila yung satisfaction na, uy, nakakuha ako. Dati 20% lang. Ngayon 50%. At ang matindi, 100%. Bakit? Kasi yung project hindi naman pala talaga nangyari. Pero nakubra yung pera. Walang halaga ang makuha ang buong mundo kung mapapahamak naman ang ating kaluluwa. Marcos 8:36. Kaya tama lamang na makokontento tayo dahil marami ang merong tayo. Kung hindi dahil nasa puso natin si Kristo, dahil siya ang ating kasapatan. Ang lalim ng ating relasyon sa Kanya ang umuhubog sa kung paano natin hinaharap ang bawat sitwasyon. Nasa panahon man tayo ng kasaganahan, thank you Lord. Bakit? Pinagpapala ka ni Lord eh. Dinala ka sa maayos sa kumpanya, may trabaho ka. Binigyan ka ni Lord ng wisdom na magkaroon ng magandang negosyo at yan ang naging daluyan ng pagpapalang pinansyal sa iyo at sa pamilya mo, at maging sa mga taong nakapaligid sa iyo. Mas nagiging matatag tayo sa pamumuhay ng may layunin. Ginagamit ang mga biyaya niya para maglingkod, hindi para itago lang. Kaya nga sabi po dyan sa unang Timoteo 6:17 hanggang 19, kadugtong to nung kaninang Bible study, ang mayayaman sa material na bagay ay utusan mong huwag magmataas at huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Sa halip, umasa sila sa Diyos na masaganang nagbibigay sa lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Sa lahat ho ng mga may kasaganahan dito, diretsoin na natin. Sa lahat ho ng mga mayayaman dito, para sa inyo itong message na to, matuto tayong maging kontento sa panahon ng kasaganahan. Utusan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman. Saan daw? Saan daw magpapakayaman? Sa mabuting gawa. Sa mabubuting gawa. Maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Ayun yung isang turo kanina. Sa gayon, makakapag-impok sila para sa mabuting pundasyon sa hinaharap. At makakamtan nila ang tunay na buhay. Kapatid, para sa mayaman lang din ba yan? Hindi po. Para din sa katulad natin pangkaraniwang mamayan. Kasi dahil kay Kristo, yung kasapatan, hindi yan nasusukat sa amount. Yan ay ipinagkakalob sa atin ng Diyos na anumang bagay na meron tayo, maliit man yan, ang tingin natin dyan ay kasaganahan. Bakit? Diyos ang nagbigay niyan eh. Sa buhay natin, paano nagkaroon ng kagalakan dahil sa paggamit ng mga tinatanggap natin para sa layunin ng Diyos? Paano nga ba tayo hinamon ng unang Timoteo 6:17 hanggang 19? Ang mga mayayaman na gamitin ito ng maayos. Di gamitin ho natin ito sa ikalalago ng ating simbahan sa gawain ng Diyos. Hindi ho mapangyayari na tayo ay naka-aircon dito kung hindi ho ginagamit ng tama ng ating mga kapatiran ang kasaganahan na pinagkakaloob sa kanila ng Diyos.
Kung nakita nyo po, nung nag-umpisa ho tayo nung pandemic, unti-unti, nakukumpleto ho natin yung gamit. Marami pang project ang pamunuan ng simbahang ito para maisapaayos pa. Kung titingnan ho natin, maayos naman na ho itong church eh. Pero hindi naman ho natin mapipigilan ang pagpapala ng Diyos. Baka magulat ho tayo sa taong ito o sa mga darating na taon, nasa sariling church na ho tayo. Mas malaking church, mas malaking building, kumpleto ang parking, may female and male CR. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Diyos. Pangalawa, matuto tayong makontento sa panahon ng pangangailangan. Matuto tayong makontento sa panahon ng pangangailangan. Gaya ng ating nabasa sa verse 12 kanina, sinusubok ng panahon ang kakulangan ng ating pananampalataya. Pero paalala ng ating Panginoong Hesus na huwag tayong mag-alala. Dahil alam ng ating Ama na nasa langit kung ano ang kailangan natin. Sabi po sa Mateo 6:25 hanggang 30, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at iinumin, at sa inyong iinumin, upang kayo'y mabuhay o kaya tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? 26, masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim, ni umaaniman, o kaya ay nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa ibon? Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay kung kahit isang oras sa pamagitan ng kanyang pagkabalisa? Meron mo ba ditong humaba ang buhay na everyday na lang o oras-oras, ang focus niya yung problema? Sabi nga nila, nega, lahat na lang nega. 28, at bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang na buhay ngayon at kinabukasan ay iginagatong sa kalan, kayo pa kaya kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Sa panahon ng pangangailangan, ang katiyakan ay hindi nakasalalay sa ating kalagayan. Hindi nakasalalay sa kung ano ang meron tayo at kung ano ang ating kakayahan. Nakasalalay ito kay Kristo mismo. Ano nga ba ang sinasabi ng awit 37, 25 hanggang 26? Mula pagkabata ay ngayon tumanda na. Sa tanang buhay ko, walang nabalita na sa taong tapat ang Diyos nagpabaya. O ang anak niya ay naging hampas lupa. Sa lahat ng oras, bukas pa ang palad sa pagkakaloob sa mga mahirap, pagpapalaylaan sa kanilang mga anak. Kung titignan ho natin, kung tatanungin ho natin ang ating sarili, paano nga ba natin nararanasan ang kanyang pag-aaruga at pagkakaloob sa gitna ng isang mahirap na panahon? December 15, na-admit po si Mima o si Sir Oring sa ospital. And it was her third time na i-admit sa ospital. Pinasa Diyos ho namin lahat. Andun ang aming pagtitiwala at andun din yung wisdom na binigay sa amin ni Lord. Bakit? Kasi may mga doktor siyang ginamit eh. May mga kapatiran tayo na nasa medical field na talagang nauunawaan na ang sitwasyon ni Mima. Walang anak na hindi gagawa or gagawin kung ano ang nakararapat sa mapagmahal na magulang na nagmamahal sa Diyos. Saan kayo nakakita? Yung tao mismo may karamdaman, nagpupurit, nagpapasalamat sa Diyos eh. Sino naman ako para questioning ko ang Diyos?
Sino naman kami para tanungin namin ng Lord, ba't nangyayari ito sa aming nanay? Kinaharap namin ang realidad na anytime soon, mag-expire ang body ni Mima, ang katawan lupa niya. Prayer nga po namin, nung nalaman namin nung June pa lang, nung unang confinement niya, at nung na-confine uli siya nung November, na anytime soon pwede mangyari. Tanggap po namin kung ano ang kalooban ng Diyos. Kaya nga ang prayer, Lord, baka pwedeng kahit lumagpas ng Kapaskuhan. At napangyari naman po yun. Answered prayer ho tayo doon. Come December 24, pinatawag kami sa billing. Sir, kailangan nyo po pumunta sa billing. So pagdating ho namin doon, yung first to confinement po ni Mima, 4 days, 5 days, kada pasok niyan, ang bill ho namin, mga nasa 300, 400. Purihin ng Diyos na provide. Come December, from December 15 to December 24, 10 days. Sabi, uuwi na kami. Tinuruan na kami kung paano mag-i-administer yung NGT. Pero, nung mismong araw ng 24, hindi naging maayos ang vital sign, so hindi siya makakauwi. At yun na nga, pinatawag kami ng billing department. Purihin ng Panginoon kasi somehow andun pa rin yung simpatsya nung ospital, pero tandaan ho natin, sa private hospital, at the end of the day, andyan ang kalinga, pero negosyo yan. Ang sabi, sir, na-max yun na po yung credit limit. Ang insurance po ni Mima, maximum at 500. Na-max yun na ho eh. Kailangan nyo pong magbigay ng ganitong certain amount. 24 ho yun ah. So, purihin ng Diyos kasi may rason kami na hindi namin kayang i-provide yung ganong kalaki. Bakit? Sarado bangko. Talagang all things work together for good. Sabi nung nasa billing, pero bukas po open pa rin ho kami kahit Pasko. Hanggang alas 5 nga lang. Kaya lang, yung bangko, sarado pa rin. Purihin ng Diyos, 26, may na-provide kami. Provide ni Lord, pero hindi binigay ni Lord yung kabuuan. Kasi may wisdom na binigay si Lord sa amin eh. Kasi nung panahon ni Dida, ganyan ho nangyari sa Art Center. Nagbayad kami, tapos tinawag si Dida, sumatotal yung ibinayad namin sa ospital, sobra. Hindi ooperahan, hindi may schedule hanggat hindi nakakapagbigay. So nagbigay, provide ni Lord. Tapos nung may refund, 1 buwan, 2 buwan bago makuha, so yun yung wisdom na binigay sa amin ni Lord. Huwag mo ibigay lahat. Ang ibigay mo lang, ito lang. Tinanggap naman ng ospital. Praise God. Come December 29, yun na pala ang araw ng pagtawag kay Mima. Pasok ulit tayo. Matuto tayong makontento sa panahon ng pangangailangan. Yung bill, grabe. Kami ni Sister Jing ang humarap habang inaasikaso nila Sister Vicky, nila Brother Andrew yung sa Porinaria. Sabi namin, ito lang po ang kaya naming ibigay. For now, alam ko sa sarili ko, ipoprovide ni Lord. Ito lang po ang kaya namin ibigay ngayon. Sir, dali naman problema yan. Ano naman po, pwedeng promissory. Oo, sabi ko, actually, yun yung i-request ko. Kasi na-experience ho namin dati yun, noong 2024, nasagad din ho kasi kami noon, yung insurance si Mima. Akala ko, ID lang. Dahil iba yung sitwasyon ni Mima eh. Kasi, expire na yung katawan niya eh. Sabi ba naman, sir, ganito na lang po, ang collateral po, either kung meron po kayong sasakyan, yung ORCR, o kaya kung may titulo po kayo ng lupa, yun po ang ipeprenda ninyo. Sabi ko ganun, bet nung nakaraan, sabi ko, na-experience na namin, ID lang. ID pa nga ni Chinchin yung prenda namin dun eh. Habulin nyo man si Chinchin eh, estudyante yan. Uusap kami ni Sister Jing, sabi niya, Dad, hindi pa pwede. Bakit ganito yan? So, in-explain. Siyempre, tayo po, purihin ng Diyos, kasi andun yung wisdom ni Lord. Binibigyan niya tayo, binibiyayaan niya tayo ng karunungan at pasensya. Yung isang kamag-anak ng pasyente doon, inaaway na yung billing eh. Kami, nauunawaan namin. Bakit? Kasi trabaho lang yun ng taong kaharap namin.
kahit naman awayin namin siya, na hindi kami papayag na ORCR ng sasakyan ang ibibigay o yung titulo, wala naman din siya magagawa kasi ginagampanan niya lang ang kanyang trabaho. Hindi po ako nagdalawang isip. Sabi ko, sabi ko, ma, sige, ibigay natin. Ibigay natin yung ORCR ng sasakyan mo. Kidding aside, binigay ho namin yung sa akin. Sabi ko pa nga doon sa babae, Miss, bet ganun? Nung pagbalik ko namin, nagulat ako, attorney, bigla akong pinapirma ng deed of sale. Sabi ko, bakit may deed of sale? Tapos 30 days. Ibig sabihin ba niya, pag hindi ako nakabayad ng 30 days, sa'yo na yung sasakyan ko? Di syempre, medyo sabi ko, yung value ng sasakyan ko, malaki pa yan compare dun sa kulang ko Kaya lang, wala ka nang pambayad, nagre-reklamo ka pa. Kahit si Sister Jean, sabi niya, Dad, hindi. Sabi ko, ma, yun yung proseso That was December 29. Binigyan kami ng 30 days. Sabi ko, walang problema, ma. Okay na yan. God will provide. God will provide. Hindi ko alam kung sa anong kaparaanan. Tapos biglang tumawag si Brother Andrew, Kuya, dito sa Purinaria, 140 plus. Sabi ko, Drew, yung kinakaharap ko dito, halos kalahating milyon to di ba may mga senaryo na kaya pala ayaw pang ilibing nung sementeryo, nakapag-viewing na lahat, nakapag-eulogy na lahat, ba't ba ayaw pang ibaba? Bumulong yung taga-sementeryo, Sir, pakisettle po yung kulang. Kaya tuloy, nagalit din yung pamilya. Bakit? Pre-provide na ni Lord yung pangbayad Kung sinabi nyo na mas maaga pala yan, kahapon pa bayad na yan. Nangyari din sa amin yan. Bago matapos ang taon ng 2025, yung 140 plus, bayad na ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Teka, brother, Purinaria pa lang yun O paano yun sa ospital? Alam niyo po, sabi ko kay Sister Jean, Ma, siyempre, parang andun yung, ganun pala yun. Sabi ko po, si Lord lang talaga. Si Lord lang. Kung dun sa mga hindi po nakakaunawa or hindi kumikilala sa Diyos natin, ang ating Panginoong Jesus na buhay, siguro ang kataga nila, naririnig ko to sa ibang pananampalataya Ano yung sinasabi? Saang kamay ng Diyos ko kukunin niyang halagang yan? Bumubulong pa nga yung Diablo Nako, bang hindi mo nabigay ng 30 days yan, magta-tricycle ka na, mag-aangkas ka na. Yan sa akin, ano naman, dati namang naranasan kong mag-jeep, naranasan kong mag-tricycle, naranasan ko rin maglakad para makadagdag baon kaysa mamasahe. Pero purihin ng Diyos, January 4, nahihatid natin si Mima sa kanyang huling hantungan. January 7, prinobide ni Lord lahat ng aming mga pangangailangan. So Diyos lang kami nagtiwala. Hindi kami kung kani-kanino. Yes, hindi namin mayaalis. Sino yung mga taong pwedeng lapitan? Lapit tayo kay pastor. Lapit tayo kay attorney. Lapit tayo kay Kuya Boy. Lapit tayo kay ganito. Lapit tayo ganyan. Lapit tayo kay Ninang. Pero hindi. Sabi ni Lord, God will provide. Matuto tayong makontento sa panahon ng pangangailangan. Ano man ang meron ka ngayon, matuto tayong makontento. Bakit? Kasi hindi naman tayo pababayaan ng Diyos. Sa panahon ng pangangailangan, ang katiyakan natin ay hindi nakasalalay sa ating kakayahan, kundi kay Kristo mismo. Pangatlo, sa lahat ng bagay, maaari tayo makontento kay Jesus na nagbibigay sa atin ng lakas. Ito, sa verse 13, ito yung isa sa mga pinakasikat na
na Bible verse. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Sabi nga, Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Si Kristo ang nagbibigay sa atin ng kakayahang magtiyaga ng may matibay na puso sa panahon ng kasaganahan at sa panahon ng kakulangan. Sa panahon ng maayos na pangangatawan at kalusugan, sa panahon ng karamdaman. Sa panahon na nakakaluwag ho tayo at sa panahon ng kagipitan. Ito ang isa sa pinakasikat na Bible verse. Kilala niyo po si Steph Curry, yung isa, one of the greatest shooter of all time ng NBA. Philippians 4:13, dun lalong parang sumikat yan sa mga kabataan eh. Uy, may paliga, may intrams. Philippians 4:13, ako mag-MVP, kami ang magcha-champion. Yun ang sabi niya, pinag-pray niya lagi yun, nagpalehans pa siya sa pastor. Pagdating ng second quarter, fouled out siya. Akala ko ba, Philippians 4:13? Yun nga ang problema ho sa atin eh. Yung mga Bible verse na yan, yung mga pangako ng Diyos na yan, minsan ginagawa nating anting-anting. Minsan, ginagawa natin, hinahawakan natin siya, sinasabi natin na pinanghahawakan ko ang salita ng Diyos, pero hindi natin nauunawaan maigi kung ano ba ang nilalaman nito. Si Steph Curry po, nung naglaro siya, even sa sapatos niya nakalagay, Under Armour, kahit i-search niyo po, nakalagay doon, Philippians 4:13, I can do all things. 5 finals appearance. Pero ang champion niya po, 4 lang. Ano ibig sabihin? 4 out of 5. May isa doon, talo. Nag-backslide ba siya? Hindi. Bakit? Kasi yung lahat ng ito'y, lahat, all things, kasama doon yung panalo. Amen? So kung lahat, kasama din yung talo. Kaya nga maraming yumaman sa atin ng biglaan eh. Napapanood nga ho natin ngayon, di ba? Nagsosoli nga ho sila eh. Nakakulong na eh. Yung mga nanalo sa loto, yung mga nanalo sa scatter, yung mga nanalo sa sugal, hindi nila kinaya yung biglang yaman. Bakit? Wala kay Kristo eh. Based on survey, based on trends, majority ng nanalo ng one time, big time, kung ano yung sitwasyon nila nung bago sila yumaman, maging milyonaryo, mas mahirap pa sila ngayon. Bakit? Kasi nga, wala si Kristo. Hindi nila alam kung paano ba manalo. Paano ko ba i-manage tong panalong to. Sa trabaho, na-promote ka, tumaas ang posisyon mo sa buhay. Hindi, wala ka kay Kristo. Inabuso mo ngayon yung posisyon mo. Nasaan ka ngayon? Makukulong ka ngayon. Or nakakulong ka ngayon. Bakit? Kasi wala kay Kristo eh. Hindi mo kasi alam kung paano gamitin yung panalo mo. Anong maganda pag na kay Kristo? Kahit talo pa yan sa basketball, alam mo na may itinuturo sa iyo ang Diyos. Sa buhay Kristiyano, wala hong talo. Amen? Walang talo. Kung tapat kang naglilingkod at tapat ka sa Diyos. Bakit? Siya ang buhay eh. Siya ang may hawak ng buhay natin. Tayo ay nasa ilalim niya. Paano tayo matatalo? Hindi mo man makamtan yung panalo na gusto mong mangyari dito sa lupa dahil may Kristo ka at si Kristo ang kasapatan mo, may buhay na walang hanggang ka. Ang ganda nung turo kanina sa Bible study. Mag-focus tayo sa mga bagay na spiritual na bagay. Hindi yung kung magkano yung laman ng wallet natin. Hindi kung ano yung cellphone natin ngayon. Hindi kung ano yung motor natin, yung sasakyan natin. Hindi kung ano yung bahay natin. Bagkus, mag-focus tayo na, Lord, hindi ko man makamtan yung inaasam-asam ko dito sa lupa, pero sigurado ko, meron akong buhay na walang hanggan. Hindi ho madali mamatayan na mahal sa buhay. Mawawalan ka na nga ng mahal sa buhay, kakaharapin mo pa yung after niya malibing. Pero purihin ng Diyos kasi si Kristo ang kasapatan namin
ang kasapatan ninyo at kasapatan nating lahat sa Peace of Harvest Christian Ministry. Amen po ba? Wala bang palakpak sa Diyos? Si Kristo ang nagbibigay sa atin ng kakayahang magtiyaga ng may matibay na puso sa panahon ng kasaganahan at kakulangan. Hindi tayo binibigyan ng pagsubok ng Diyos na hindi nating kayang lampasan. Hindi lang sa mga kailangan natin sa araw-araw, kundi pati sa pasensya, sa lakas, at sa pagtsatsaga na magtiwala sa itinakda niyang tamang panahon. Kung babasahin ho natin sa aklat po ng Mateo 6:31-33, kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hentil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Napatunayan na ho ng Diyos sa buhay ho natin yan. Napatunayan na ho ng Diyos yan sa Peace of Harvest Christian Ministry. Na pag inuna mo ang Diyos, lahat ng inaasam mo, ipagkakaloob niya. As long as naaayon yan sa kalooban ng Diyos. Panghawakan ho natin ang salita ng Diyos, hindi bilang agimat, o wag nating tratuhin ng Diyos parang genie, na pag may kailangan, tsaka lang tayo lalapit. Bagkus, magtiwala tayo sa Kanya, manampalataya tayo sa Kanya, na ang kanyang bugtong na anak ni Jesus ay ang ating kasapatan. Sabi nga po sa Isaiah 40:27-31, Israel, bakit ka ba nagrereklamo na tila hindi pansin ni Yahweh ang kabalisaan mo o hindi inaalalayan sa kaapihang nararanasan? Hindi ba ninyo nalalaman? Hindi ba ninyo naririnig na itong si Yahweh, ang walang hanggang Diyos, ang siyang lumikha ng buong daigdig? Hindi siya napapagod. Kaya wag ho tayong mahinaan ng loob na tumigil sa panalangin. Bakit? Hindi nga ho napapagod ang Diyos. Sa isipan niya ay walang nakakaunawa. Kahit kami ho, sa pamilya ho namin, hindi ho namin maunawaan kung paano ho namin nalampasan yung buwan ng Disyembre. Pero nananampalataya kami sa kasalukuyan at sa paparating na panahon, kasama namin ng Diyos. Siya ang aming kaaliwan, siya ang aming kagalakan, siya ang aming kapayapaan, at higit sa lahat, siya ang aming kasapatan. Purihin ang Panginoon. Ang mahina, mga napapagod ay kanyang pinalalakas. Kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad siyang tulad ng mga agila, sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod, sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Ito ang ating proteksyon mula sa pagiging sakim at nagpapatibay sa ating puso na nakatali sa Kanya, kay Kristo. Dahil alam nating ligtas ang ating buhay sa Kanyang mga kamay. Purihin ang Panginoon. Recap po tayo. Sabi diyan, ang probisyon at ang pagiging kontento. Tinuruan tayo at nakita natin na kailangan nating matuto, maging kontento sa panahon ng kasaganahan, huwag nating makakalimutan ang Diyos, at matuto tayong makontento sa panahon ng pangangailangan. Sabi nga nila, matik nga yan, pagka may pangangailangan ka, may pagsubok, talagang tumatawag tayo sa Diyos. Pero itinuturo sa atin dito, regardless kung tayo ay may nasa panahon ng kasaganahan o panahon ng pangangailangan, matuto tayong makontento. At pangatlo, sa lahat ng bagay, maaari tayong makontento kay Jesus na nagbibigay sa atin ng lakas, at si Jesus ang ating kasapatan.
Kaya po sa ating pangwakas, Filipos 3:11, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Umaasa ako man ay muling bubuhayin mula sa kamatayan. Purihin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Lord. Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa mga salita mo, Panginoon, at sa mensahe mo na pinagkalob sa bawat isa sa amin. Purihin ka, Panginoon, sa iyong mga pagpapala na pinagkakalob sa amin. At salamat, Panginoon, sa aral na itinuro mo mula sa Bible study hanggang sa oras na ito, na kung paano po kami makontento. Anuman ang aming mga pagsubok na pinagdaraanan, patuloy naming panalangin, Lord, na huwag niyo po kaming bibitawan. Ang aming pag-asa at pananampalataya ay sa inyo lamang po namin iniaangkla. Patuloy na bigyan niyo po kami ng pusong mapagpakumbaba dahil alam po namin, Lord, wala po kaming magagawa kung wala po kayo sa aming buhay. Ang aming Panginoong Hesus, siya ang aming kasapatan. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon Diyos sa napagandang mensahe na nainatid sa atin sa umagang ito. Ngayon po tayo po ay dadako sa ating pong pagkakaloob at habang inihanda natin ang ating mga kaloob, kayo po ay aking pong pangunahan sa panalangin. Sige po. Heavenly Father, we just want to thank you and honor you, Father, for your grace is always sufficient. And your power is made perfect to our weaknesses. We thank you, Lord, for you are our great provider. You, our good shepherd, we shall not want nothing. Sa umagang ito, Panginoon, amin pong pinapasalamatan kayo, pinasamba, pinpuri, sapagkat kailanman hindi niyo pa kami iniwan, hindi niyo pa kami pinabayaan. At sa lahat po, Panginoon, na amin pong kaloob, pagpalaan niyo po ito na magamit po upang lalo pong mahayag ang iyong pong kadakilaan at lalo pong madakila ang iyong pangalan at higit sa lahat matupad ang iyong dakilang layunin sa iglesyang ito na ang magandang balita ay mahayag. Father, panalangin din namin ang lahat na maging daluyan ng biya at papapala, ang bawat negosyo, trabaho, hanap buhay. Kayo po, Panginoon, magbigay ng special favor. Kayo po, Panginoon, magkalob ng wisdom, strength, guidance, and direction sa bawat isa. Sa lahat po, Panginoon, naghanap din ng trabaho. We pray, Lord, na kayo din po mag-open ng opportunity sa kanilang lahat. Kaya, Lord, ang glory, honor belongs to you alone. This is our prayer. In Jesus' name, Amen at Amen. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Not gonna live by what I see. Not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. And I know that you can do anything.
you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Amen. Dadako naman po tayo sa mga pagbati ng kanilang kaarawan. Happy birthday! January 25, si Sister Cora Flores. At sa January 26 po, ang pinakagwapo po sa mata ko. Happy birthday! 21st birthday! Pastor Archie Reso. At sa January 27 naman po, si Brother Ejet Dumaran. Happy birthday! Ganoon din po sa mga magdiriwang ng wedding anniversary. Sorry po, sa January 31, si Mikey Vizda. Marami-rami pa po pala. January 30 po, si Brother Jerome Mendoza, Brother Domingo Futol, Brother Dennis Manuel. Sa January 26 po, happy anniversary, Brother Domingo and Sister Salvacion Futol. Congratulations po. Ilang years po? Wala po si ano. Sige po. Lahat po ng mga tinawag po natin, nagdiriwang po ng kaarawan, gayon din po yung mga nagdiriwang po ng kanilang anniversary. Punta po tayo sa harapan. Tayo po ay mag-receive po ng panalangin. Blessings po. Sige po, extend po natin ang ating kamay po sa ating mga kapatid na naniriwang po ng kanilang kaarawan. Panginoon, kami po talaga po ay nagagalak sa umagang ito, sa taong ito, Panginoon, binigyan niyo po kami ng panibagong kalakasan. Sa lahat po, Lord, na naniriwang ng kanilang kaarawan, you may bless them, O God. Shower them, Panginoon po, na lahat po ng pagpapala. Give them, Lord, the desires of their hearts, O Lord. At ganoon din po, Lord, turuan niyo po, Lord, sila na patuloy po na maglingkod po para po sa inyong kaharian. Panginoon, special mention po, Panginoon, sa aming pong pastor, si Pastor Archie. Blessing, Panginoon po, ng lalong karunungan, the wisdom, Panginoon, ng katalinuhan po na nagmumula po para sa, nanggaling po sa inyo. Balutin niyo po, Lord, din siya ng pag-ibig, ng kapayapaan po ng kanyang puso, na hindi po mawala, Panginoon, ang init po ng paglilingkod po sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat po ng pag-aalaga po niya sa amin. Gayon din po, kayo po ang makita at maitaas, Panginoon, sa kanya pong buhay. At kayo po, Panginoon, ang siya nga po nagagawa po. You will be, Panginoon po, the source, the blessing, Panginoon po, para po sa aming pastor. He will only be, Panginoon, an instrument of your love, O God. Siya lamang po ang magpapadaloy po, Panginoon, ng lahat ng kagalingan na nagmumula po sa inyo. Gayon din po, Lord, sa aming pong brothers and sisters na niriwang po ng kanilang kaarawan. They have been here in the Feast of Harvest, Panginoon. Pamilya po namin sila. Balutin po niyo, Lord, sila ng kasaganahan. Balutin niyo po, Lord, a hedge of protection sa bawat hahawakan po nila, Panginoon, na yaman. Ganun din po sa kanilang pamilya. Kayo po, Lord, ang magluluklog sa kanila.
Yayakapin niyo, Panginoon, sila na tunay nga po lahat ng mga pagsubok na kanila pong kinakaharap, maitatawid po nila ito. In Jesus' name, O Lord. At ganun po, Lord, kay Brother Domingo po, na nagdiriwang po ng kanilang anniversary, lalo po nyo na pag-itingin, Panginoon, ang kanila pong pagmamahalan. Lalo po, Panginoon, na balutin nyo po sila ng kalakasan. Nasa gitna po, Lord, ng kanila pong pagsasama, kayo po, Lord, ang nasa gitna. Kayo po, Lord, ang nag-iigting po at nagpapalakas po nito. Kayo po, Panginoon, ang tunay nga po na magbubuklod po sa kanilang pamilya. Ang lahat ng ito, O God, amin pong itinataas sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. For our announcement po sa ating pong every Sunday Bible study po, before po ng ating service, 9:30 a.m., nagkakaroon po tayo dito. Gawan po natin ng paraan po na makapakinig po dahil po maganda po yung ating pong blessings po na nare-receive po before our actual Sunday worship. At ganun din po sa ating po next Bible studies, ang magkakandak po nito si Sister Linda Bilog. Ang ating pong presider next week si Sister Vicky Visda. For the tithes and offering po si Brother Vic Soriano, and flower bringer po ang Mendoza family. For the element bearers po, nakalista po sa ating screen. Atin din pong ilista na po agad sa ating pong calendar si Sister Lizelle Dumagit, si Sister Emmy Melendez, Sister Alice De La Rosa, si Sister Malu Luklukan, Sister Sam Dumagit, si Sister Wendy Melendez, Sister Jeje De La Rosa, tsaka si Sister Angelo Luklukan. For our Bible studies naman po, every Wednesday, 7 o'clock in the evening po at our Facebook page. For the regular prayer meeting, every day, 5 o'clock to 6 o'clock a.m. Every Friday, Saturday, Monday, meron din pong 8 o'clock p.m. to 9 o'clock p.m. So this is all via Facebook Messenger. At nawa po, tayo rin po ay maka-join po sa atin pong prayer meetings. For final announcement and benediction, atin po nang tinatawagan po ang ating pong pastor. Salamat po sa Panginoon sa pinakamagandang babae sa buhay ko. Ma, regalo ko. Tayo po lahat ay tumayo, pasalamatan natin ang Panginoong Diyos. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Panginoon, salamat sa mga mensahe mo. Praise God. Kung minsan, parang nakikita namin, Lord, ay mabigat na ang kinakaharap namin. Pero hindi namin nakikita kung minsan ang kinakaharap ng aming kapwa. Pero napakabuti mo, Panginoong Ama, sapagat ang mga mensahe na to ay lalong nagpapalakas sa puso ng bawat isa, that I can do all things through Christ who strengthens us. Maraming salamat po, Panginoong Ama, sa panibagong taon na idinagdag niyo po sa aking buhay. Gayun din naman po, Panginoong Diyos, sa mensahe ng provision ng Panginoon. For all the provision, for all the contentment, sa provision at pagiging kontento na ito, Panginoong Ama, nakarelay po ang amin pong mga puso sa pagiging kontento, Panginoon, sa kabila ng amin pong kasaganahan. Salamat, Panginoong Ama, dahil pinadadama mo po ang kasaganahan sa church na ito. Ngunit hindi palagi ang kasaganahan, tinuturuan mo kami ng pagiging kontento sa panahon po, Panginoon, ng aming pangangailangan. Ano man ang aming kinalalagayan ngayon, Panginoong Ama, masagana man o may pangangailangan o may kakulangan, we've learned how to be contented in our life. At ang pagiging kontento na ito, maraming salamat, Panginoong Ama, dahil kinukuha namin po
sa pamagitan ng kalakasan ni Kristo, ang aming Diyos, ang tagapagligtas. At dahil dito, Panginoon, nagpapasalamat po kami, Ama, dahil dama namin po ang kapanatagan at lalo tigit po ang kasapatan kay Kristo for 2026. Panginoon, sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit, sa pamagitan po ng pag-ibig ni Kristo Jesus, ng pakikipisan po at ng karunungan ng Santo at Banaling Espiritu, pagpalain mo, Ama, ang lahat ng mga hinirang mo, ang lahat ng mga kapatid po na patuloy nagiging kontento anuman ang kalagayan nila sa kanilang buhay. At sa araw na ito, Panginoong Ama, kung ano po ang panalangin ni Moses sa mga Israelita, bibitawan ko po para sa lahat ng mga kapatid ngayon, Panginoong Ama, sa lahat na nakikinig online ngayon, sa lahat ng mga kapatid namin sa Puray Christian Church. Pagpalain nawa at ingatan kaming lahat ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan pa man. At gayon din naman po, Panginoong Diyos, ang iyong pong pagbabasbas na ginawa sa Israel. Ipinanalangin ni Haring David, ang panalangin na ito, iniiwan ko po sa lahat ng mga mananampalataya, that surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Magandang umaga, Panginoong Diyos. Ang pinakamataas na papuri, pagkilala at pagdakila ay tanging sa iyo lamang po. Sa banal po na pangalan ni Jesus, tayo po lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Praise God. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Tapos na po ang ating gawain at uuwi po tayo na punong-puno ng biyaya at pagpapala na nagmumula sa ating Panginoon. Amen po ba? Ayan, bago po tayo lumabas, awitan po muna natin ng ating pastor ng isang happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Happy birthday, Pastor! Mukhang marami po kayong matatanggap na towel. Sige po, awitan po muli natin ang ating Diyos. Palakpakan po natin siya. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. We give you praise, Jesus. We give you thanks, Lord. Kagaya ng pinag-aralan namin, Panginoon, we can do all things through Christ who strengthens us. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down, I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. And I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, and I believe in you. I believe, I believe in you. Through you, I can do anything, and I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength.
Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. See you next Sunday. God bless, church. I believe in you. I believe in you. I believe in you.